Kung hindi pa nagsasalita ang anak ninyo, pansinin niyo kung nabibigyan niyo siya ng enough time para mag-isip at makasagot. For habit number 6, pause. O sadyang panandaliang huminto. Ayon sa research ng language development, kailangan ng bata ng 3 to 10 seconds para maintindihan ang sinabi sa kanila, makaisip ng reaksyon bago pa man sila makarespond. Maaaring mas mahaba pa para sa mga batang kakaiba ang learning patterns. Kung bihira tayong mag-pause, maaaring pasagot pa lang yung bata, nagsalita ka na ulit, o nag-move on ka na sa susunod na idea. Kaya i-practice natin. Ito ang ilang paraan na pwede nyo itong masingit sa mga pang-araw-araw na gawain. Pwede itong gawin matapos kayong mag-demonstrate ng isang bagay. For example, open book, close, open book, close. Ang paghinto dito ay mabibigyan sila ng pagkakataon para gayahin ang pinapakita niyong gawain, ang pag-open at close ng book, o subukang sabihin ng mga salita. Open, close. Kapag hinila kayo, alam niyo may gusto siyang kunin na libro, pwedeng huminto ng saglit lang, sabihin, kunin natin yung libro. Kunin yung libro. Sa mga daily routines, maaaring mag-fill in the blanks or ang tawag nating close phrases. Pwedeng gawin to sa mga kantang alam na nila, katulad ng An itsy bitsy spider went up the spout again. Pwede ring mag-imbento kayo ng sarili ninyong phrase, pero uulitin nyo at least 2 times bago kayo mag-pause. Kunwari, 1, 2, 3, bite! 1, 2, 3, bite! 1, 2, 3, bite! Hindi naman bawat saglit dapat nagsasalita tayo or may tinatanong tayo sa kanila para magsalita sila. Minsan, baka ang hinihintay lang nila ay ang pagkakataon. Happy talking! Mabuhay!